Buenos dias, damas y caballeros. Andito na naman tayo sa morning brisk walking natin. I hope you can hear me well kasi hindi tayo gumamit ng mic. Tinetesting pa rin natin yung mic nitong Insta360 na camera, action camera. At hopefully, pasensya na kung medyo hindi siya malinaw o kaya hindi maganda ang editing kasi hindi pa tayo marunong mag-edit. Hindi ko pa na-figure out yung ayan pala ang kwan namin, no? Clubhouse. Hindi pa tayo sa kabisihan, din natin pa na kinalikot yung mga master yung mga adjustment sa editing, sa resolution at saka sa angle. Yung nakikita nyo so far ay meron naman siya feature na AI. Yung camera yung camera mismo, yung camera apps ang ipaayos mo sa mga shooting angles. Kasi 360 nga siya, so dapat maganda kung tao ang pinipili yung mga anggulo ng camera, pero medyo wala pa tayo roon. O yan ang lugar ng San Mateo, Rizal. At further beyond ay yung I think Bulacan. Yan, dito tayo sa tuktok ng bundok ng San Mateo, Rizal. At yan, ito ang clubhouse namin. At o yun, nag-alarm na naman yung kwan ko. 3-story rin ito, pababa. May mga conference room sa under nito. At dito nagsisiming yung mga bata noon. So, maganda rin siya. Pero bihira na kami makakapunta rito. Kahit halos sa likod lang ito ng bahay namin. Malaki na yung mga bata. Wala nang hilig sa swimming pool. Kaya most of the time vacant ito. Hindi na rin kami nakakapunta rito. Paminsan-minsan lang kung pinapakain namin yung pusa na yun. Tatlo yan sila. Tatlo. Dito nga magpapapit sa akin. Yan. Okay. So we're now leaving hindi ko alam kung paano si AI kung anong ipakita niya dito sa clubhouse. Basta yun ang clubhouse namin. Okay. So naghahanap ng pagkain yung pusa. Disappointed na wala tayong dalang pusang gala siya, pero dinadala namin ng pagkain. Yung janitor din naglilinis dyan sa clubhouse, binibigyan siya ng pagkain. Okay, diretso na tayo sa topic. So, bakit pumalpak? Bakit semplang itong ops na tinatawag nila 18 Marine Test Ops? yun ang word gagamitin natin dyan, Marine Test. Kasi ito mga Marines, although yung iba peke, pero yung iba Marines talaga na dishonorably discharged dahil pala pumatay ng tao, may murder charges. So bakit pumalpak itong grupo na tinatawag Marine Test? Marines na Marites. Marines plus Marites equals Marine Test. So una, okay naman yung ginamit nila, yung kaibigan ko si Levi Baligot, na
At tulad ng sinabi ko sa inyo, si Attorney Levy Baligot ay yung asawa niya ay related by blood to the Dutertes. In fact, pinakita pa sa akin ni Attorney Baligot na naging client natin noon sa PR company ni Bad, Dean and King's Communication. Pinakita pa niya yung family tree, tracing yung mga roots nila sa mga Duranos, Roa family, tapos Duterte family. So kahit related siya by affinity kina Duterte, at paminsan-minsan sumusulpot siya sa issues, pero ngayon lang talaga na parang sinugal na niya. Kumbaga, he gave it all. Kumbaga, kung mag-succeed ito, hero si Attorney Baligot. Kung pumalpak naman, sira siya. Parang kaibigan, parang kumpare ko, dati ko ring kliyente na si dating DNR Secretary Mike Defensor. So, ano nangyari? Bakit hindi siya kinagat ng taong bayan? Bakit pumalpak siya? So, ang main reason is kahit fresh face sana si Attorney Baligot, ang main reason is really credibility. Kasi sa imahe pa lang yung sa mga Marines, kasi sabi nga sa PR, image is everything. So sa imahe pa lang, medyo hindi na kabilib-bilib yung mga Marines. Yung nakita mo ang style ni Trillanes na parang talagang military ang dating, o si Ping Lacson, straight up, hindi mataba. Ito matataba matataba, mga slouching, parang nakukuba, yung iba parang ang mukha parang napilitan lang. Parang pagkatapos sa first press con pa lang, hindi masagot-sagot yung issue. Supposedly sila lahat gumawa ng affidavit. Yung pa nga ang problema yung barangay affidavit. Dapat kasi sabi ni Ombudsman Remulla, dapat yung testimony mo sa isang crime, dapat ikaw ang mas alam doon. Ikaw mas familiar sa kung ano man ang sumpang salaysay mo. Pero ito, kung tanongin mo sila, always sinasabi na si Attorney Baligot ang sasagot niya. Parang hindi talaga, parang hindi sila sure sa mga anong nakalagay sa sumpang salaysay. So malaking problema yan, di ba? Lagi talagang problema yan. So kaya doon pa lang sira na sila, imahe, tapos yung behavior nila. Pagkatapos may problema rin, especially sa content na isinama nila yung mga kalaban ni Sara Duterte. Okay sana yun, yung administration candidate, administration congressman. Totoo, medyo totoo yung iba doon, kasi andun rin sila sa Cabral files, including many members of the o some members of the almost kalahati ata ng Justice Committee. Pero problema, isinama nila si Trillanes, isinama nila sa $200 million na kwan daw, na bribe. Sinama rin si Leila de Lima,
na nakatanggap daw ng pera. Ha? Habang nakakulong. Nadeliveran daw siya ng pera sa kondo niya. Pero yung pala nakakulong siya. And then yung kwan pa, yung sila Castro, na alam naman natin hindi nga kwan binabanata nga from time to time si President Marcos at si Romualdez sa mga issues. And then isinama rin sila yun, yung mga Makabayan Black. And then ang pinaka worst na alam naman ng lahat, talagang involved, hindi nilagay ang pangalan ni Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Bato de la Rosa. So ay pasensya na ha, paakyat tayo kasi hilid dito sa lugar. So baka kung maganda yung mic, baka marinig nyo yung hingal ni Bat. May kwan kasi tayo may asthma at may COPD. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kumbaga, nung kabataan natin, too much cigarettes. Although na-quit na tayo several years ago, pero andon pa yung epekto ng mga sigarilyo. So barado yung kwan natin, yung lungs natin. But meron naman tayo mga spray na daily 3 times a day na inisprayan yung lungs natin. So ox lang. So okay yun, magandang tanawin, ang patibog ng puso. So nakita nyo ba, ewan ko kung si AI ipapakita yung kadadaan lang sa atin na sexy na jogger. Kasi open ito sa public, yung main road namin open to the public, pero may main gate pa rin. Pero on Friday, Saturday, Sunday kasi nagiging jogging and running and bicycle capital na ito ng Pilipinas. Ayan, ang music, baka makopyright tayo. Ay, ireklamo ko talaga yan. Hindi pwede yung ganyan dito. Dapat kunin ng ibon lang ang narinig mo dito. Sige, balik tayo. Kasi baka mahagip ng camera yung music, baka sensitive. Meron pala Waldorf School dito, school ng mga mayaman, school ng mga international students dito sa loob. Kaya marami rin foreigner dito sa amin, kasi yun nga, dito rin nag-aaral yung anak nila. Yan, school na yan, Waldorf School. Ang kanyan based in Germany, ang mother company. Ang nagpapatakbo niya dito yung kapitbahay ko, mga anak ni mga kwan, sila Sunny Belmonte, former speaker Sunny Belmonte, pero anak niya nagpapatakbo niyan. Sila rin may-ari ng mga buildings, real estate projects, and of course father ni dati ko ring kliyente sa PR, si Joy Belmonte. So yan, siguro kita lang tayo sa ibang exhibition, walang na hindi maingay. So yun yung lista hindi credible dahil wala si Chis Escudero, wala si Joel Villanueva, at wala rin si Jinggoy Estrada. At many others. Dapat siguro nandun rin si Bongo. Sabi ni Ping, di ba? Tumanggap rin or humingi rin ng allocable ng 3.5 million
billion si Amy Marcos. Malay natin baka na-release na sa kanya by now. So may maleta rin ba siya? So dapat kung nandun ba si Alan, ganun, lahat dapat, pero hindi. Parang yung lista ng Marintes ay parang yung lista ng kwan peking lista naman ni Rodante Marcoleta nung siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Na parang ganito rin kay Baligod, parang siya lang may alam. Sa kwan, siya ang gumawa ng lista. Pagkatapos parang siya lang nagtuturo kina Diskaya kung anong sasabihin. At pati kay Gutesa. Ganon, parang siyang handler. So parang ganon rin ang tingin ng tao dito sa Marintes, sa Marintes expose, na meron lang kumukumpas dito na hindi talaga siya real na expose. So yan ang plus syempre dagdag pa dyan yung pag-amin ni Baligod na may mga nagkamali daw siya sa pag-include yung pangalan ni Leila de Lima. So yung pa lang, it will cast doubt on the credibility at sayang partner. Sana noon ako ang nag-advise sa'yo about PR issues. Ang galing-galing mo. Now, ang daming kumakalat na video yung mga interviews kay Karen Davila at kay Jessica Soho, kung saan nagkakalat si Attorney Baligod. Sayang nagkuhan siya. He was obviously contradicting himself. So in fact nagagalit siya inaaway na niya, nagpipikon na, inaaway na sila Montulfo, sila at iba pa. So na pinost yung mga video na yun. So yan ang, at yung timing very bad timing, yung isasakay sana nila sa 3rd Trillion March rally at saka EDSA celebration, and then sasakay sana sila sa start ng ICC hearing, and then sasakay sana sila sa start ng Justice Committee hearing. Lahat bokya naman. Durok sila sa ICC hearing. Kasi alam na nila madudurok sila doon Kaya may counter op sila. May PR counter operation na sumablay naman. And then dito rin sa Kongreso, hindi rin nila napigil yung decision on form and substance. In fact, nadurog pa yung isa sa mga isa sa mga fighter nila na si Congressman Suntay. Ngayon baka hiwalay na ng asawa at itindakwil ng asawa at anak, at baka matanggal pa sa Kongreso. Katapos ito rin, may problema rin sila sa dito kay Rufus, na after all the energetic and very legal battle, very hard-fought legal battle mounted by Rufus, bibigay rin pala, pumoto in favor of substance. Which surprised everyone, including me. And including sila Leila de Lima at sila Chairperson Jinky Luistro. So wala, talaga, sira talaga. So yan, those are the reasons bakit pumalpak itong Marine Ops
Operation Marintes. Operation Marintes. Ha? Yan. Yan ang dahilan na kaya pumalpak siya. At hindi ba ni-raise sana yan ni Suntay sa hearing para mapigil yung hearing. Wala. O kaya ni-raise rin yan sa ICC para influensyahan yung judges ng ICC. Bokya. And then sinubukan nila gamitin yan para udyukin yung military mag-aklas at yung mga magrarally sa 3rd trillion peso march para gamitin yan to call for the resignation of President Bongbong Marcos. Wala rin, bokya rin. So yun ang problema, ha? Sana hindi mahagip yung music ng kwan, ewan ko ba, may mga tao hindi mo alam kung gusto mo mag-bike o mag-music. So sana hindi mahagip yan, ha? So yan. Okay, siguro i-end na natin to kasi baka delikado ko dyan. So yan ang mga dahilan kung bakit pumalpak yung Marintes Ops nila Sara Duterte. Kumbaga, embes na nakatulong, mas napasama pa, mas nadurog lalo si Sara Duterte. At yung mga involved dyan, sila Suntay, sila Rufus, sila Baligod ay sunog na sunog. So sayang. Ngayon meron sila bagong ops, pero iba-vlog natin yan. Iba-vlog natin yan in one of these days. May bagong ops sila. Okay, sige, hanggang dito lang tayo kasi mahirap na. Nandito na tayo sa labas ng subdivision. Marami na mga music at marami na rin tao at nakatingin sa akin kung ano ba yung ginagawa ko. Bakit nagbablog ako? Yun, kita nyo, ang daming bike dito. Sige, balik na tayo, balik. Okay, sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. I hope nagkakuha kayo ng insight. Hello. Sige. Guys, O ikaw, sabi mo. bilhin ako kay Suman. Pagpunta nyo dito. Tama. Sige. Ang sarap ng suman niya. Parati tayo bumibili dyan. Okay. Sige. Hanggang dito na lang tayo. I hope you got enlightenment from a PR executive, political strategies, kung bakit pumalpak itong tinatawag nilang Ops Marintes na ang isang PR Ops naging PR disaster. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.